everyone! Welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga po pala si Jill Things. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin, sana po ay mag-subscribe po kayo sa akin. And doon po sa mga small YouTuber na katulad ko, magtulungan po tayong lahat para pare-pareho po tayong umangat. Ngayon, ibabahagi ko lang po kung paano po yung ginawa ko para mapabilis yung YouTube monetization approval ko doon sa aking kabilang channel. Sa kabilang channel kasi dito 1 month ako bago ako na-approve. So, ayan. First, yung ginawa ko is nung malapit na ako maka-reach ng 4,000 watch hours ay ang ginawa ko, pinpublic ko yung subscribers ko. Naka-private kasi yung subscribers ko nung hindi pa ako naka-reach ng 1,000 subscriber and sobrang layo ko pa dun sa katotohanan ng 4,000 watch hours, naka-private muna yon. And then yung 3,990 na lang yung watch hours ko is pinpublic ko na siya. Tapos 50 videos pataas yung meron kayo sa account nyo. If tatalagin nyo ako, bakit naman yung iba ilang videos lang ganyan na-approve na? Kasi sila, nakaka-gain sila ng viewers or watch hour, subscriber ng mabilisan. Yung tipo bang parang yung artista, 'di ba? Pag nag-upload sila sa first vlog nila is nakaka-gain sila agad ng million of views, tapos maraming subscribers. Kaya doon parang naka-base si YouTube na eto, mabilis nilang nakuha, ganun. So, ayan, approvean na agad yung monetization. Sa atin mga hindi namang artista, yung tipong hindi pa kilala, dapat talaga 50 pataas yung videos naka-public doon sa YouTube channel nyo. So ako, yun yung ginawa ko, 50 pataas, parang 60 videos yung meron ako at lahat yon 10 minutes 10 to 15 to 20 minutes yung videos na yon. Wala akong in-upload na 3 minutes, 2 minutes, ganyan. Wala akong in-upload. So, lahat yon consistent na 10 minutes pataas yung ginawa kong video at lahat yon nung malapit ko na nga ang ma-reach yung watch hours ko, pinpublic ko siya lahat, as in wala akong tinago. So, ayun nga, naka-reach na ako ng 4,000 watch hours, tapos naka-public na yung aking subscribers. Tapos, meron ako, hindi malinis yung account ko doon sa kabila kong channel. Meron akong warning na community strike warning galing kay YouTube. Hindi ko alam kung anong video yon. Basta nagkaroon ako ng siguro, parang nag-upload ako ng video na parang naglalaro yung mga bagets ko na siguro nagkasakitan, ganon. So, ayan, kahit na laro lang, nagkaroon ako ng community strike warning. So, hanggang ngayon, hindi na siya nawawala sa aking account. So, hindi talaga ako nag-expect noon na ma-monetize yung YouTube channel ko. And then, ito na nga, kunwari ngayon ko na-reach yung 4,000 watch hours ko, within 2 hours din, na-approve ang aking YouTube monetization approval. Tama ba? YouTube monetization approval galing kay YouTube. So, ayun, na-shock ako kasi wala pang isang araw yung application ko or yung pag-reach ko ng 4,000 watch hours is na-approve agad. Ayun, ng instant. Unlike dito sa isa kong channel, dito sa aking channel na to is 1 month bago ko siya nakuha. Bago ako na-approve ni YouTube for monetization kasi naka-hide lahat, naka-hide yung subscribers ko. Tapos, yung videos ko is parang 40 lang yun o 30 videos. And then, kahit na malinis yung YouTube channel ko, wala. As in, 1 month talaga ako bago na-monetize ni YouTube. Nakailang dasal po ako bago po talaga ako ma-approve dito sa kabila kong channel. Summarize ko na lang. Dapat po naka-public na yung watch hours nyo pag malapit na po, yung subscriber nyo, pag malapit na po kayong makagain ng 4,000 watch hours. 50 pataas yung videos na meron kayo sa YouTube channel nyo.
dapat wala kayong strike para na lang din, hindi ko sinasabing bakit yung akin meron strike na monetize ako. Syempre gusto ko kasi talagang para mag-ingat kayo, dapat walang strike kasi ang sakit sa loob talaga. Hanggang ngayon, hindi ko talaga matingnan yung community, ano ba tawag yan? Basta hindi ko matingnan kasi meron talagang red doon. Hanggang ngayon, hindi na siya nawawala. And then, ayun. Yun lang talaga yung ginawa ko sa aking kabilang channel para ma-monetize ng agad-agad. Pinablik ko talaga. Tapos, siniguro ko talaga na 50 pataas yung videos ko. As in, tapos, hindi ko lang naiwasan ay nagkaroon ako ng strike doon sa aking YouTube channel na isa. Tsaka doon sa mga small YouTuber na katulad ko, dapat nagtutulungan tayo, hindi yung magsa-subscribe, okay na, hindi mo lang manonood or whatsoever. Dapat kahit paano is manonood din kayo ng videos, di ba? Dadalaw-dalawin nyo rin yung mga nakasubscribe sa inyo or yung mga sinubscribe nyo kasi para makatulong din yung madagdagan din yung watch hours, watch minutes nila sa kanilang YouTube channel kasi sobrang hirap talaga para sa akin, alam nyo, sobrang hirap makakuha ng 4,000 watch hours. Ako, it took 5 months para makakuha ng 4,000 watch hours. As in, hindi talaga ako nakatulog na maayos ng 5 months na yun. Kasi syempre, kailangan ko talaga ng videos na marami. And then, parang, ano bang ginawa ko nun? Bibisitahin ko talaga yung mga nakasubscribe sa akin para at least kahit paano aware sila na, hi, nanonood ako ng video nyo. Parang, sana manood din kayo ng videos ko. Ganon yung ginawa ko. And then, hanggat naging friend ko na lang yung mga subscribers. Naging friend ko na lang yung mga nagka-subscribe sa akin. Dapat talaga, supportahan na lang. Kung meron kayong mga tanong, or, question, pwede kayong mag-comment sa baba para kahit paano yung masagot ko. And, ayun. Thank you again for watching. Bye. See you on my next vlog. Pahabol po. Baka po meron po kayong hindi naintindihan sa mga sinabi ko. Pwede nyo po akong i-message sa Instagram account ko or sa aking Facebook para po mas lalo po kayong maliwanagan, or pwede nyo naman po basahin sa community rules ng YouTube, yung monetization program nila, policies, para mas lalo nyo pong maintindihan yung mga policy nila, para hindi kayo magkaroon ng strike katulad ko. And, ayun, take time to read. Kasi ako dati, hindi talaga ako nagbabasa masyado ng mga policies ni YouTube. Kaya, ayun, nagkaroon ako ng strike. Basta marami akong pinagdaanan bago ko ma-achieve ang monetization approval ni YouTube. So, ayan, para hindi kayo magkaroon ng problema, pwede nyo pong basahin yon pag meron kayong oras. And then, pwede din kayo magtanong sa Twitter ni YouTube, sa Twitter account ni YouTube, or sa YouTube channel din ni YouTube. Nasagot sila instant kung meron kayong katanungan. Kasi ako, pag may question ako, dinediretso ko talaga kay YouTube para kahit paano is naliliwanagan ako agad, di ba? Hindi ang dami ko pag pinagtatanungan. Minsan kasi yung iba hindi nagsasabi or minsan hindi kompleto yung answer nila, ganun. Tapos minsan tagal din sumagot. So, para sure po, pwede nyo kontakin si YouTube sa kanilang Twitter account or meron din silang YouTube account. Ayun, sigurado po na nasagot sila, as in nasagot po sila dun sa mga questions na gusto nyong malaman about sa monetization policies, or kung meron kayong problema sa YouTube channel nyo, ayun, nasagot po sila. Pwede nyo po silang kontakin. And that's it. Again, ulitin ko po, maraming salamat